Hello guys, gagawa tayo ngayon ng ventilador. Una, ito yung ventilador. Ano malaman nyo kung buo o hindi ang ventilador? Kailangan testingin nyo muna sa saksakan. Okay ng tester. Tapos lagay nyo sa dulo ng cord yung magkabila. Tapos testingin nyo muna yung tester kung gumagana. Select nyo sa times 10 or times 100 ohms, basta gumagana pag pinagdikit mo. Yan po, gumagana siya. Tapos dikit mo sa plug niya para malaman nyo kung buo yung rewind ng ventilador nyo. Ngayon, habang nakasaksak dito, tingnan nyo kung paano yung tester. Ayan. Tapos galawin nyo po yung switch nya 1, 2, 3. Pag gumalaw yung tester, ibig sabihin buo po yung rewind. Ayan po, pumalo po yung tester. Nakita nyo po. Ayan. Kahit po ilagay nyo sa 1, sa 2, sa 3, papalo po yan. Ibig sabihin yan, buo po yung rewind ng ventilador tsaka yung fuse. Sakali naman pong sira ang fuse, bumili po ako ng fuse. 10 piso lang po ito sa electrical shop or sa electrical supply. Ayan po, medyo malabo lang po siya. Ayan, puti po siya na parang resistor. Ngayon po may reserva na po tayo kung sakaling putol yung fuse ng ventilador. Ngayon hindi naman po siya putol dahil nga pumalo dun sa tester natin yung switch niya. Ibig sabihin hindi siya putol, kaya lang hindi siya gumagana. Ibig sabihin posibilidad nito, ang sira niya ay kapasitor. Ngayon po, tinanggal ko na po yung kapasitor niya. Ang tinanggal ko pong kapasitor ay 1.2 microfarad 400 volts. Yan po yung nakakabit sa kanya. Kaya lang po, hindi nga siya umiikot. Ngayon, bumili po ako ng 350 volts. Pwede na rin po siya. 350 volts, 1.5 microfarad. Medyo mataas lang ng konti, pero mas malakas siya ng 3 microfarad kumpara dito sa 1.2 na lang kapit. 350 volts, 400 volts, okay lang po siya. Parehas lang pag kinabit mo sa ventilador. Kasi ang ventilador naman ay 220 volts lang. Ngayon po, natanggal ko na po yung kapasitor niya. Ito na po yung nabili ko. Ayan po. Kinabit ko po siya. Wala po siyang polarity. Ibig sabihin, kahit magkabaligtad or paano kabit nyo, basta maikabit nyo yung wire, dalawa. Yung pinutol ko.
Ito yung bago na kinabit ko. Kanina tinester natin, buo naman yung rewind. Ngayon, kinabit ko to. Tapan lang natin yung sablungan para hindi siya mag-ground dun sa body niya. Tapan natin. Mas maganda po, doblehin nyo yung tape. Kahit maiksi lang, pero doble. At least, hindi siya aangat or hindi siya mababakbak pag uminit na po yung ventilador. Kasi lagi naman gabi yung magdamag yung gamit sa ventilador, maghapon, hanggat hindi sumusuko ang ventilador, hindi papatayin ng gumagamit. Ngayon po, testingin natin. Buksan mo muna yung harap ng ventilador. Ayan po. Testingin po natin kung gagana. Saksak natin. Ito po. Isaksak natin yung ventilador. Ilalagay ko po sa number 1. Saksak ko po. Yun. Lumana na siya. Ngayon, malakas yung hangin. Okay na. Ang naging dahilan lang po ng hindi niya pag-ikot, yung capacitor niya. Ibig sabihin, mahina na siya. Sa kadalasan na paggamit, hapon, damang ginagamit. Hindi na po yung capacitor. Kailangan na po siyang palitan. Kaya ngayon, medyo mataas na microfarad yung kinabit ko para medyo okay yung starting niya. Nakita niyo naman po. Mas mabilis na siya sa dati. Yan yung 2, 3, mas malakas. Yun. Ngayon po, ito, tatapon na natin. Kung hindi naman po capacitor ang sira ng inyong ventilador at yung kaninang ginawa natin ay hindi siya pumalo sa tester or hindi siya nag-response sa tester natin, maaaring ito po ang sira. Bibili lang po kayo sa electronics shop, mga 10 piso o 5 piso lang po ito. Sabihin nyo lang fuse ng ventilador, yung nasa loob, para po ibigay sa inyo to. Alam na po nila yun kung ano yung fuse na bibili nyo. Madali lang po ikabit to. Sa susunod po ituturo ko sa inyo paano pagkakabit nito. Kaya lang po huwag nyo siya masyadong hihinangan, dahil pag nainitan ang bakal nito or ang pinaka nihinang, nabubunot po siya. Nasasayang lang yung fuse. Kaya dapat pag hininang mo, hindi mo siya bababad sa init ng panghinang, dahil nabubunot po ito. Madali siyang mabunot dahil ceramic lang po ito. Kailangan po hindi niya masyadong mainitan. Okay na po. Tatakpan na po natin yung ating ventilador. Okay na po siya. Pwede na siyang ibalik sa may-ari para singilin. Para po, takpan na po natin. Isa pa pala, hindi pa pala natuturnili yung capacitor na pinabit ko. Hanapin nyo lang po yung turnilyo. Tapos kung nag-alisan niya, pwede nyo siyang
po natin. Ngayon, okay na siya. Pwede nyo na siyang ibalik sa may-ari at masingil ng tupa. Ano po, gumagana na po. Sa susunod kong tutorial, tuturo ko sa inyo paano palitan ng fuse ang ventilador. Yun lang po. Salamat po. Subscribe niyo po ako sa channel ko. Thank you.